Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is January 29, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Road 1, Project 6, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may CISO International Incorporated, sa may Sergeant Esquer Street, corner po yan ng Panay Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ay ang magkakasunod na naranasang bagyo, baha at lindol sa bansa. Sa kabila nito, sinabi ni Castro na pinakikilos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang economic team para palakasin ang GDP ng bansa. Gustuan niya ng Pangulo na dumami pa ang pamumuhunan upang magkaroon ng mas maraming dekalidad na trabaho at mas tumaas ang bilang. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ito na tayo. Magpapaalala na naman tayo mga kapuso, no ha? Malamig pa rin sa madaling araw, di ba? Pansin nyo? Ayan, at lalo pang tumitindi mga kapuso, di ba? Kaya marami pa rin ngayon yung mga tinatamaan ng mga sore throat. Ayan, mga sipon, kubo, mga ganyan. Ako pag narinig nyo ba yung Nipah virus na yan, ay, kakabahan kayo. Kaya kailangan umpisa pa lang sa sarili nyo mga kapuso, ay depensahan nyo na ang inyong katawan. Ano pong gagawin natin? Yung immune system ninyo, di ba? Ayan, napalakasin nyo po yan, mga kapuso. O mag-Immunomax food supplement. O ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan at mula pa sa Switzerland, mga kapuso. Ayan, meron po para sa mga nasa ustong edad nito. Meron din para sa mga bata. Yung pong kapsula para sa adults, ito po yun. Dito po nakasilito sa dalawang mga maliliit na mga paketing to. Yan, ang puti at saka kulay asul. Yung kulay asul yan, yan naman yung 40 variant ng capsule for adults, Immunomax food supplement. Ito yung para sa mga bata. Yan, yung mga matatangkad na paketing kulay orange, may kulay asul pa. Diba? Ayan, at ang laman po nito ay botelya. Laman ng botelya ay syrup. Syrup for kids, Immunomax food supplement. Kulay asul, yan naman yung syrup for kids, Immunomax food supplement, Forte variant. Mula po sa aming studio, kahit nasan pa kayo mga kapuso, yan po ang ating magandang balita ating po sa inyo. At ating po sa inyo ng Immunomax, mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte, hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:32. Radyo na, ha? TV ba? Bala ng fake news. Dapat totoo. Umaapaw ang aming puso sa kaligayahan. Mga pagkilalang binanggap ng Super Radio DZBB mula sa hanay ng mga mag-aaral. Pagkilala mula sa Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Health System Alta, Las Piñas. Super Radio DZBB itinanghal bilang Best AM Radio Station. Miss Tony Aquino ng programang Suma sa Puso itinanghal bilang Best AM Radio Female Personality. At sa itinaos na ikalawang Malabon Ahon Awards 2025, Best Malabon Ahon Radio Promoter, Melo Del Prado. Best Malabon Ahon Field Reporter, Alan Gatus. At Best Malabon Ahon Public Service Feature, ang Alam Niyo Ba ni Paolo Villena. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Pagbabalita, walang kinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo, totoo lamang. Super Radio. Matagal na lumipad siya, pero dito, champion detergent. Tapat po sa inyo. Biofilm, pure Markenton, baka na yan. Rise up! Lumabas sa investigasyon na nawala umano ng preno ang naturang truck. Sa kabutihang palad, ang pasaherong babae ng taxi lamang ang nagtamo ng minor injury na agad namang nabigyan ng medical atensyon matapos maisugod sa ospital. Nagkasundo naman ang kampo ng DCWD at Fuel Company na nangako ring sasaluhin ito ang lahat ng danyo sa naturang insidente. Sa ngayon ay ikinustudiyan muna ng kapulisan
order para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa DXDC Armen Davao, Radyoman Leo Patulayan, Tatak Armen. 30 individual sugatan naman sa pagbangga ng cruiser close van sa Cordero, Capiz. Radyoman Joshua Kenneth Anas, IFM Rojas sa balita. Umaabot sa 30 individual ang naitanang sugatan sa banggaan ng bus at closed van sa Barangay Poblacion Ilaya, Cordero, Capiz. Batay sa nakuhang impormasyon ng RMN Rojas News Team, ang bus ay minamaneho ni Nilo Estorque ng Barangay Matagnupdao, habang ang closed van ay minamaneho ni Everett Brosas Estrellas ng Barangay Maliit, Pasig City, Iloilo. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Cordero Municipal Police Station, mula sa lungsod ng Rojas ang bus at papunta sa direksyon sa bayan ng Tumaraw, habang papuntang bayan ng Cordero naman ang kasalubong nitong van. Nang aga umano ng linya ang van, kung kaya't bumangga ito sa nakasalubong na bus. Dahil sa pagkakabangga ay pawang na sugatan ng mga drivers ng dalawang sasakyan, gayon din ang 30 pasahero ng bus. Kaagad na dinala sa ospital ang mga biktima upang malapatan ang kaukulang lunas. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa naturang aksidente. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN. Solar powered irrigation sa Mapandang, Pangasinan, inihahanda na para sa dry season. Idol Mati Pacheco, IFM Dagupan sa report. Dinagdagan ng mga naipatayong solar-powered irrigation system sa bayan ng Mapandang, Pangasinan bilang bahagi ng paghahanda sa darating na El Nino. Sa panayam ng IFM News Laguna sa Municipal Agriculture Office ng bayan, makatutulong umano sa mga magsasakang dagdag na pasilidad sa produksyon ng bigas at mais, lalo na ngayong paparating ang dry season. Na tayo ng approximately nasa 6 solar power irrigation. Bukod sa irigasyon, kabilang sa may tinayong curing barns para sa mga tobacco farmers, sa iba't ibang barangay tulad ng Barangay Aramanawag na inaasang makatutulong ang ilan ng tabako sa bayan. Nagpapatayo kami ng curing barn for tobacco farmers naman namin. Tuloy-tuloy naman yung programa natin para tulungan ang mga tobacco farmers natin. Tumataas naman na yung impact natin. Iniim namin. Kaugnay nito, nagbigay din ang opisina ng pinansyal na tulong at nagtraktora pinasuporta sa produksyon ng tabako. Ayon pa sa MAO, ahali ang mga proyekto ng pagpapalakas ng agrikultura at matugunan ng mga hamon sa produksyon. Kampayan ng Mapandang, kasama mo na rito sa IFM Digital. Ako po, si Idol Matt Pacheco, Staff RMN. PNP tropang 5G winalis ang San Miguel Beermen para itablang serye sa All-2 ni Santua sa balita. Pulida ang TNT tropang 5G matapos durugin ang San Miguel Beermen sa score na 110-87 sa Game 4 ng PBA Philippine Cup Finals para itabla ang serye sa All-2. Pinangunahan ni Calvin Octana ang TNT sa kanyang all-around game na tumabo ng 29 points, habang solid support naman sina Jordan Heading at Ray Nambata. Maagang nagdomina ang tropa matapos ang opening game at hindi na lumingon hanggang final buzzer. Para sa San Miguel, kumayod si Junmar Fajardo pero pinapos ang Beermen sa depensa at transition. Samantala, lilipat ang momentum sa Game 5 kung saan ang parehong kupunan ay magkahabol ng upper hand sa best of 7 series. Para sa ating RMN Sports, Radyo Maniel Santua Tatak, RMN. PCLD at Rian Ramos pinabulanan ng reklamong illegal o illegal detention dahil sinampa sa kanila ng PA, Daction Assistant Driver ni Ramos. Report mula kay Myra Jane Sayo. Mariing pinabulaanan ng kampo ni na Michelle D. at Rian Ramos ang reklamong illegal detention na isinampa ng personal assistant at driver ni Rian na si Bonifacio Tibayan Baro. Sa pahayag ng kanilang abogado, ibinanggi ng dalawa ang aligasyon at sinabing huli nilang nakita si Baro noong sinampahan nito ng kasong qualified theft matapos na umano'y nakawi ng isang ampaw na naglalaman ng isang maselang larawan. Dagdag pa nito, posibleng paghihiganti lang ang isinampang illegal detention sa dalawa dahil sa kasong qualified theft na nauna ng isinampa laban dito. Sa ngayon, hindi anya muna magsasalita si Rian at Michelle hanggat hindi pa natatanggap ang kopya ng formal na reklamo. Kahapon ang dumulog sa tanggapan ng NBI si Baro kasama ang volunteer
Dahil sa umaning pagnanakaw, bagay na itinanggi naman ito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Gina Sayaw, tatak RMN. Samantala, nakatanggap ang Radio Mindanao Networks ng 2 parangal. Mula po yan sa 2025 Gawad Pag-ibig para sa news media ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund. Sa isang seremonya sa Manila Hotel kahapon, iginawad ang pagkilala na bida sa pagbabalita sa Radio Award at ang paglilingkod Mamamahayag Award para sa Most Supportive News Anchor na ginawad kay Rajman Jenny Pahilaga. Kinilala na Pag-ibig ang fund, ang RMN at ang ating Rajman sa kanilang patuloy na pag-atid ng makapuluhan, tapat at makataong pagbabalita. Ang parangal at nasyonal ang tinanggap ni DCXL RMN 166,000 na classroom backlog sa buong bansa. Build more classrooms. Hindi po tayo makapag-build ng bagong classroom. This will balloon to 230,000 by 2020. So kailangan po talaga matutukan natin ang problema ito. Makahanap tayo ng iba't ibang mga solusyon. Dinig po ni Senador Pamakino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, sa isang forum na dinaluhan ng mga miyembro po ng League of Cities of the Philippines at League of Municipalities of the Philippines. Nanawagan si Aquino at Education Secretary Sally Angara sa mahigit na 200 city at municipal mayor na pumasok po sa isang memorandum of agreement sa Department of Education. Ito yung upang ma-access ng mga lokal na pamahalaan ang 65 billion pesos na pondo para naman sa pagtatayo ng mga classroom sa 2026 national budget. Nila mas mapapabilis ang pagtatayo ng mga sinitaralan kung direktang makikilahok ang mga lokal na pamahalaan. Hindi nasundan yung mga PPP nung panahon ni Pangulong Aquino at nung panahon naman ng pandemya, wala talaga tayong construct na classrooms. So doon, talaga lumobo ng gano'n. Kada taon kasi ginagawa natin 5,000, gano'n. Maswerte na tayo kung mga 5,000 tayo. Siguro tanongin na lang natin sa DPWH bakit nangyari yun. O, kasi sila gumagawa eh, DPWH po gumagawa. Pinapabalang namin ang pondo sa kanila. Dinig po ni Education Secretary Sani Angara, tutulong ang DepEd sa pagtukoy naman ng mga paaralang gagawing prioridad habang ang lokal na pamahalaan. Double B bilang Station of the Year. Kinilala naman si Joel Reyes Umel bilang Best Radio News Program Host at Best Radio Public Affairs Program Host. Itinanghal naman bilang Best News Public Affairs Program ang saksi sa Double B. Para sa inyo ito, mga kapuso. Para hindi mabuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Muling kinilala sa Philippine Heart Association Media Awards ang programang Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Natanggap ng Connie Season ang Hall of Fame Award. Ang Pinoy Ayan, so na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. So this is Jam, the Filipino channel, ang inyong lingkod. Barangay 367. Sige! GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-aakit ng headlines, breaking news at mga special coverage sa mga balita ng ating Super Radio